So bilang lang po tayo ha. Ang iba po alam na nila pero just in case hindi po kayo familiar, so March 25 po ngayon po ano. So bilang po kayo sa pagbubuntis, ilang buwan po ang kailangan para mag full term? 9 months. Anong araw po 'yon? December 25. December 25 pala yun. Ilang taon na akong nagsisimba, hindi ko pa rin alam. Ngayon ko lang nalaman. Papuri sa Diyos! Ngayon alam niyo na. May babanggit sa akin dun sa likod. Father, hindi ko yun alam ha, ngayon lang. Salamat sa Diyos. No? At now, alam ko na. Ayun. Now, I want to pay attention sa sinabi ni Maria, anong uring greetings yun? So, binati po siya ng anghel at yung pagbati na yun, kakaibang pagbati. Hindi yung normal na, hi, hello, hindi ganun yung greetings. Ang pagbati na binigay nung anghel na hindi normal na pagbati ay, Aba! Napupuno ka ng grasya. Doon pala yung galing. Another surprise din pa. Surprise! Siyempre, di naman Inglesero yung, hindi naman Tagalog yung anghel. Siyempre, hindi ganun pagkasabi. Ang sabi niya, Here, kekaritomeni. Ay, ganun pala yung lingwahe. Hindi rin. Hindi natin alam, lingwahe yun ng anghel eh. So, bahala na kung anong lingwahe yun. Pero yung sinulat sa Biblia, ang original na Griego, yun ang tunog. Pag binasa natin siya, yun po ang nakasulat. Ano pong translation nun sa Tagalog? Sa lumang Tagalog, ang translation po nun, Aba! Napupuno ka ng grasya. Kaya lang parang updated na yung aba. Dahil yung aba, ginagamit na natin yun pag may ginagawa kang hindi maganda. Aba, aba, aba. Tapos gaganon ka, di ba, sa ano mo? Aba, aba, aba. Hindi na siya normal na greeting. Dapat baguhin na. Suggest po kayo ng bagong greetings. Ano pong pwede? Wow! Gen Z. Ayaw ng simbahan na ganun. Masyadong modern. Yung normal na Tagalog. Sa English kasi, hail. Ang pinaka-best pong nominee na greeting would be, mabuhay! Yun. Mas maganda yun kasi pupunta ka sa airport, mabuhay! Welcome to Naiya Terminal Airport, mga ganun, di ba? Mabuhay! Pero, okay pa rin yung napupuno ka ng grasya. So, para lang po talagang realistic sa isipan natin, sa imagination natin. So, nung pagpakita sa kanya ng anghel, sabi nung anghel, mabuhay! Napupuno ka ng grasya. Pero anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng greetings na yun? Yung greeting po na yun, ang ibig pong sabihin, yun, puno ka ng grasya. Sino ba ang puno ng grasya? O may iba pa palang translation yung kere, yung sa una, yung aba, pwede rin magalak. Kaya yun, narinig nyo, no? Na sa mga kanta po natin sa Tagalog na ilagay doon yung hail, magalak, no? Mabuhay, no? Dapat magsaya ka. Kasi napuno ka ng grasya. Now, ayon sa ating tradisyon, naging title na po yun ni Mary. Wala na po kasing ibang pwedeng hindi na po kasi pwedeng itawag yun sa atin. Sa kanya na ibigay yung title na yun. Sino yung full of grace? Si Maria. Punong-puno siya ng grasya, na napili siya ng Diyos na maging nanay, na magdadalang tao siya sa Diyos.
Yun po ang kanyang misyon. Na mapuno siya ng grasya para maging handa siya sa kanyang misyon na pagdadalang tao kay Kristo Jesus. Actually, yun po ang ating destination. Na kapag napuno na po tayo ng grasya, ibig sabihin nun na gawa na natin ang ating misyon. Hindi po natin, sabi natin sa responsorial psalm, na gugustuhin natin na masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi po natin masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi po niya tayo bibigyan ng kanyang grasya. Kung hindi po tayo tutulungan ng Diyos, hindi po natin magagawa ang kanyang kalooban. Nauunawaan po yun ng Diyos. Hindi po siya naglalaro sa atin na sinasabi, tingnan mo, ginawa niya tayo, hindi naman pala natin ito magagawa yung kalooban niya. Ang ibig sabihin po noon, dahil sa kahinaan natin, hindi natin tunay na magagawa. Ngunit may pag-asa dahil binibigyan tayo ng kalakasan, ng grasya ng Diyos para magawa natin ang kanyang kalooban. So ngayon ang tanong, may puso po ba tayo na hinihiling o do we have the heart that truly desires the will of God? Meron po ba talaga tayong puso na gusto na masunod ang kalooban ng Diyos? Dahil kung meron po tayong ganong puso, nakikita yun ng Diyos at bibigyan niya tayo ng grasya. Hindi tayo magdadalang tao kay Kristo Jesus dahil natapos na po yun. Mission po yun ni Maria. Pero meron pong mission na hindi magagawa ni Maria. Meron palang mission na hindi magagawa si Maria. Meron po. Alam po ba ito ng mga Legion of Mary? Members? May mission po si Maria, may mission po na hindi magagawa ni Maria. Anong mission 'yon? Yung mission ko. Yung mission mo, yung mission niya, yung mission ni sister, yung mission ni brother, hindi po 'yun magagawa ni Maria. Ako lang po ang pwedeng makagawa nun. Unique po 'yun para sa akin. Bawat isa sa atin may misyon na hindi rin kayang gawin ni Maria dahil iba yung misyon niya. At kinakailangan din natin ang tulong, grasya ng Diyos para magawa natin yung misyon natin. So ang tanong, naririnig ba natin ang anghel na nagsasabi na binibigyan tayo ng grasya ng Diyos para magawa ang misyon natin? At tunay ba talaga na ang puso natin, ang gusto lang natin ay magawa ang misyon na ibinigay ng Diyos sa atin? Sana po mapagnilaya natin yun ng patuloy sa ating pagdiriwang ng pagdadalang tao ni Maria. Nagawa po ni Maria ang kanyang misyon. Kailan po natin gagawin ang ating misyon? Amen. Now, we will profess our faith. Ano ba ang ilalagay natin? Apostles' Creed.